Inakala ni Isabela na pumanaw na ang kanyang asawa, ngunit sa ika-100 araw ng pagluluksa, natuklasan niyang ang kanyang mga luha ay ginagawa lamang alak ng asawa kasama ang ibang babae. Mas masakit pa, ang sarili niyang anak ang tumulong sa paghuhukay ng pekeng libingan. Isang buhay na puno ng sakripisyo na uwi sa isang malaking kasinungalingan. Hanggang kailan mananatiling biktima si Isabela? Magagawa ba niyang maningil o mananatiling bilanggo ng nakaraan? Ang muling pag-usbong ni Maristela ay nagsisimula na. Walang kwenta ka talagang asawa, Isabela. Kahit sa huling pag-aalay para sa anak ko, pinapahiya mo ako sa mga kapitbahay. Ang boses ni Lola Remedios ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng kusina. Ang kanyang mukha, na puno ng mga kulubot ng katandaan at puot, ay nakatuon sa platong may lamang kapirasong karne na inihanda ni Isabela. Nay, iyan na lang po ang nakayanan ng budget natin. Alam niyo namang simot na ang ipon natin simula nang mawala si Rogelio. Mahinahong sagot ni Isabela, bagamat ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahalo ang natitirang sabaw sa kawa. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi ka naging pabaya, hindi sana kailangang magtrabaho ng husto ni Rogelio hanggang sa maaksidente siya. Ang malas mo sa pamilyang ito, Isabela. Isang malaking malas. Tiniis ni Isabela ang bawat salita. Hindi na bago sa kanya ang mga hapdi ng dila ng kanyang biyenan. Sa loob ng 28 taon, ang kanyang pag-ibig ay parang isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya para lamang magbigay ng liwanag sa iba. Tumalikod siya at muling hinarap ang kalan. Ang usok mula sa uling ay humahalo sa pawis na dumadaloy sa kanyang likod, isang amoy ng pagtitiis at sakripisyo. Ngayong araw ang ika-100 araw ng pagpanaw ni Rogelio sa isang malagim na aksidente sa sasakyan sa kalsada ng Cebu. Para kay Isabela, bawat araw na lumipas ay parang isang taon ng pagluluksa. Ibinenta niya ang kanyang tanging natitirang alahas, ang hikaw na pamana pa ng kanyang ina. Mairaos lamang ang handa para sa misa ng kanyang asawa. Naniniwala siyang karapat-dapat si Rogelio sa pinakamabuting alaala dahil ito ang lalaking minahal niya ng buong buhay. Pumasok si Tommy, ang kanilang kaisa-isang anak, sa kusina. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa ina. May kung anong bigat sa kanyang mga balikat na tila hindi kayang dalhin ng isang binatang katulad niya. "Ne, pahiram muna ng cellphone mo. May i-check lang ako sa Facebook Market," sabi ni Tommy habang mabilis na kinukuha ang lumang gadget ni Isabela sa ibabaw ng mesa. "Sige anak, basta wag mong uubusin ang load, kailangan ko pang tawagan ang tita mo mamaya." Tugon ni Isabela nang hindi lumilingon. Lumipas ang ilang minuto. Naiwang mag-isa si Isabela sa kusina nang lumabas si Lola Remedios upang asikasuhin ang mga bisita sa labas. Sa gitna ng kanyang paglilinis, narinig niya ang pag-vibrate ng cellphone ni Tommy na naiwan nito sa ibabaw ng lababo. Isang mensa ang pumasok. Hindi ugali ni Isabela ang makialam sa kagamitan ng iba, ngunit ang pangalang lumabas sa screen ay nagpahinto sa kanyang mundo. Papa Rogelio. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Ang kanyang puso, na kanina ay punong-puno ng pangungulila, ay biglang kumabog ng napakabilis. Tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa hawla. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang damputin niya ang cellphone ng anak. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan niyang binuksan ang gallery ng mga larawan. Ang unang bumungad sa kanya ay isang litratong kinuha lamang nitong nakaraang linggo ayon sa petsa. Isang pamilyar na lalaki. Ang lalaking iniyakan niya gabi-gabi. Ang lalaking pinaniniwalaan niyang naging abo na sa loob ng kabaong ay nakaupo sa isang marangyang garden sa Tagaytay. Nakangiti si Rogelio, masigla, malusog. Nakasuot siya ng isang bagong polo shirt na tila mas mahal pa sa lahat ng ari-arian ni Isabela. Sa tabi niya ay isang magandang babae na mas bata kay Isabela at isang maliit na batang babae na nakakandong sa kanya.
Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga bisita sa labas ay naging isang malabong ugong na lamang sa pandinig ni Isabela. Ang lamig ng tiles sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumapang paitaas hanggang sa kanyang kalamnan. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay naging kasing lamig ng yelo. Binitawan niya ang cellphone. Ang tunay na sakit ay hindi ang pagkamatay ng asawa, kundi ang katotohanang ang lahat ng kanyang luha sa loob ng 100 araw ay pinagtawanan lamang ng tadhana. Ang bawat sakripisyo niya para sa handang ito, ang bawat panalangin niya sa altar, ay isa palang malaking katatawanan. Nay, bakit hawak mo ang phone ko? Ang boses ni Tommy mula sa pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang humarap si Isabela, ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha. Ang mga ito ay tuyot na, tila isang lupang tigang na winakwak ng lindol. Tumingin siya sa kanyang anak, ang batang pinalaki niya sa katotohanan at dangal. Tommy, bakit nakangiti ang papa mo sa litratong ito? Bakit buhay ang taong 100 araw ko nang ipinagluluksa? Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang mukha ni Tommy ay unti-unting napuno ng takot at pagguho. Ang lihim na kanilang itinago sa ilalim ng lupa ay muling humukay palabas upang lamunin silang lahat. Tumayo si Isabela sa gitna ng kusina, mag-isa, vovon, shattered, at napagtanto ang isang mapait na katotohanan. Ang bahay na ito, ang pamilyang ito, ay hindi itinayo sa pag-ibig, kundi sa isang maruming kasinungalingan na ang tanging biktima ay siya. Gaano karaming gabi pa ba ang kailangan niyang iluha para sa isang taong ni minsan ay hindi siya pinahalagahan? Saan napunta ang 28 taon ng kanyang katapatan kung ang dulo nito ay isang malawak na disyerto ng pagtataksil? Nay, makinig ka muna. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Ang boses ni Tommy ay basag, tila isang marupok na baso na dahan-dahang nagkakapira-piraso sa harap ni Isabela. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng kanyang ina, ngunit mabilis na umiwas si Isabela. Ang hawak niyang sandok ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Lumikha ng isang matunog na pagtama sa semento na umalingaw-ngaw sa buong kusina. Ngunit hindi ito pinansin ni Isabela. Ang mas masakit na ingay ay ang pagguho ng bawat pangarap na itinanim niya sa loob ng halos 3 dekada. Hindi ko naiintindihan. Ang tinig ni Isabela ay malamig pa sa simoy ng madaling araw. Aling bahagi ang hindi ko maintindihan, Tommy? Ang bahagi ba na ang tatay mo ay buhay habang ako ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho para pambayad sa mga utang niya? O ang bahagi na ikaw, ang anak na itinuring kong buhay ko, ay kasabwat sa panlolokong ito? Nay, ginagawa namin ito para sa kaligtasan natin. Ang depensa ni Tommy, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. May mga taong humahabol kay Papa. Kung hindi siya namatay sa paningin ng mundo, papatayin kami ng mga pinagkakautangan niya. Tinitigan ni Isabela ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang batang inalagaan niya. Nakakita siya ng isang estranghero na may mukha ng kanyang asawa. Ang bawat sakripisyo niya, ang paglaktaw ng tanghalian para lang may baon si Tommy sa eskwela, ang pagtitiis sa panglalait ni Lola Remedios. Lahat ng yon ay itinapon sa basura. Kinabukasan, sa halip na magmukmok, isang kakaibang lakas ang gumapang sa mga ugat ni Isabela. Isang lakas na nagmula sa galit na may halong pait. Maaga siyang nagising, hindi para magluto ng almusal ni Lola Remedios, kundi para sundan ang bawat galaw ni Tommy. Sumakay siya sa lumang daip, nakatalukbong ng panyong itim upang hindi makilala. Ang bawat paghinto ng sasakyan ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang dibdib. Narating niya ang isang tago ngunit marangyang subdivision sa labas ng lungsod. Ang mga bahay dito ay malalayo sa tinitirhan nilang barong-barong
na laging pinapasok ng baha kapag umuulan. Mula sa malayo, nakita niya si Tommy na pumasok sa isang pintuang bakal na may kulay puti. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang lalaking may tindig na pamilyar kay Isabela. Si Rogelio. Wala na ang suot nitong lumang t-shirt na may mantsa ng pawis. Ngayon, nakasuot siya ng isang mamahaling polo shirt na kulay asul. Masigla ang kanyang mukha, walang bakas ng kahit anong sakit o trauma mula sa isang aksidente. Kasunod niya ang isang babaeng nakasuot ng bestidong seda, si Lourdes. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang nakita ni Isabela sa braso ni Rogelio. Isang gintong relo. Iyon ang relong pinag-ipunan ni Isabela ng 5 taon. Naglalako siya ng kakanin sa umaga at naglalaba sa gabi. Tinitipid ang bawat sentimo. Maibigay lang ang kahilingan ng asawa nung nakaraang anibersaryo nila. Ngayon, ang relong iyon ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw habang hinahaplos ni Rogelio ang buhok ni Lourdes. Binuhat ni Rogelio ang isang maliit na batang babae na tumatakbo patungo sa kanya. Ang tawa ng bata ay umabot sa pandinig ni Isabela. Isang tunog na dapat sana ay nagbibigay ng saya. Ngunit para kay Isabela, iyon ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang sistema. Papa! Papa! Ang sigaw ng bata. Ang bawat tawag ng papa ay tila isang sampal sa mukha ni Isabela. Ang bawat halik ni Rogelio sa noo ni Lourdes ay tila isang pagura erasing sa 28 taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ang lahat ng hirap ni Isabela ay ginawa lamang puhunan ni Rogelio para sa bagong buhay na ito. Nanatiling nakatayo si Isabela sa gilid ng kalsada, nakatago sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumapit. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at pinindot ang record. Ni-record niya ang bawat tawa, ang bawat haplos, at ang bawat ebidensya ng kanyang pagkawasak. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila may nakatali na kadena sa kanyang mga paa. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi. Sa loob ng kanyang isipan, ang imahe ng altar sa kanilang bahay na puno ng bulaklak para sa giit na patay na asawa ay tila isang malaking insulto. Habang naghihintay ng sasakyan pauwi, naramdaman ni Isabela ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang lumang bag. Sa screen, lumabas ang isang numero na hindi nakarehistro. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ang tawag. Nanatili siyang tahimik, hinihintay ang boses sa kabilang linya. Isabela. Ang boses na yon. Ang boses na inakala niyang hindi na niya muling maririnig, kundi sa kanyang mga panaginip lamang. Ang boses ni Rogelio. Hindi ito boses ng isang multo, kundi boses ng isang taong mayabang at mapanlinlang. Alam kong nahanap mo kami. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak ni Tommy. Mag-usap tayo ng maayos, Isabela. Umuwi ka na. May mahalaga akong sasabihin sa'yo na ikabubuti nating lahat. Ang lamig ng tinig ni Rogelio ay tila yelong dumaloy sa likod ni Isabela. Hindi siya sumagot. Pinatay niya ang tawag at mabilis na tinanggal ang baterya ng kanyang cellphone. Tumingin siya sa langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Ngunit para kay Isabela, ang dilim ay nagsisimula pa lamang. Isang dilim na hindi kayang pawiin ng anumang liwanag hanggat hindi niya nakukuha ang katarungang nararapat para sa kanyang nadurog na puso. Sino nga ba ang mas nakakatakot? Ang multo ng taong namatay na o ang taong buhay na nagpapanggap na multo para lamang takasan ang kanyang mga pananagutan? Hingal na hingal si Isabela pagpasok sa kanilang munting tahanan, ngunit hindi ang pagod sa paglalakad ang nagpabigat sa kanyang dibdib, kundi ang laso ng mga salitang narinig niya mula sa telepono. Bago pa man siya makaupo upang pakalmahin,
ang nanginginig niyang kalamnan. Ang matinis na tinig ni Lola Remedios ay sumalubong na sa kanya, tila isang latigo na walang pagkapagod sa pagpalo. Ibigay mo sa akin ang pera, Isabela. Huwag mong ipagkait ang pambili ko ng gamot. Wala ka nangang silbi sa bahay na ito. Magiging madamot ka pa ba sa biyenan mo? Tiningnan ni Isabela ang matanda. Ang kamay nito ay nakalahad, nanginginig sa kunwaring pangangailangan, ngunit alam na ni Isabela ang katotohanan. Ang bawat sentimong ibinibigay niya para sa gamot ni Lola Remedios ay hindi napupunta sa butika, kundi ipinapadala sa Tagaytay upang tustusan ang marangyang buhay ng patay niyang asawa. Nay, wala na po akong maibibigay. Iyong huling 500 na kinita ko sa paglalaba, ibinayad ko na sa kuryente. Halos wala na tayong maisalang na bigas sa susunod na araw. Mahinahong sagot ni Isabela, bagamat ang kanyang boses ay tila isang tuyong sanga na malapit ng mabali. Sinungaling! Alam kong may itinatago ka pa. Ang malas mo talagang babae ka. Kaya siguro kinuha ng maaga ni Rogelio dahil hindi niya matiis ang kakurutan mo. Ang panunumbat ng matanda ay sinabayan ng padabog na pag-upo sa kanilang lumang silya, na lumikha ng isang malalim na tunog ng pag-inggit ng kahoy sa katahimikan ng hapon. Pumasok si Tommy sa loob ng bahay. Bakas sa kanyang mukha ang pagod, ngunit may kasama itong kaba nang magtama ang kanilang mga mata ng kanyang ina. Lumapit ang binata at dahan-dahang kinuha ang kamay ni Isabela upang magmano, isang tradisyonal na pagpapakita ng respeto na ngayon ay tila isang malaking insulto para kay Isabela. Habang nadarama ni Isabela ang noo ng kanyang anak sa kanyang likod palad, nais niyang isigaw ang lahat ng kanyang nalaman. Nais niyang itanong kung paano nito nagagawang magbigay ng galang sa kanya habang lihim siyang sinasaksak sa likod. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat ng isang lihim na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Nay, kailangan ko po ng pera para sa utang ni Papa na binabayaran ko buwan-buwan. Pinuntahan ako ng kolektor sa trabaho ko. Napapahiya na ako, Nay. Bulong ni Tommy, hindi makatingin ng diretso sa ina. Ang tinutukoy ni Tommy na utang ay ang perang binubenta niya kay Isabela bilang pambayad sa mga pinagkakautangan ng yumaong ama. Ngunit sa katotohanan, ito ay dagdag na pondo para sa bagong pamilya ni Rogelio. Ang bawat patak ng pawis ni Isabela ay nagiging luho para sa ibang tao dahil sa sarili niyang anak. Pumasok si Isabela sa kanyang silid at kinuha ang isang basket ng mga dalahing tahiin. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilyang aandap-andap, sinimulan niyang tahiin ang butas na bulsa ng pantalon ni Tommy. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila tusok din sa kanyang puso. Ito ang kanyang golden moment ng pighati, ang pag-aayos sa gamit ng anak na unti-unti nang nawawalan ng konsensya. Habang hinihila niya ang sinulid, iniisip niya kung hanggang kailan niya kayang tagpian ang mga butas ng kasinungalingan sa pamilyang ito. Ang bawat hibla ng tela ay tila mga taon ng kanyang buhay na nasayang sa paglilingkod sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Nang matapos ang kanyang pananahi, napansin ni Isabela ang isang pirasong papel na nakasuksok sa ilalim ng pinto ng kanilang bahay. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang papel ay may opisyal na tatak ng isang bangko. Sa bawat salitang kanyang binabasa, ang mundo ni Isabela ay tila dahan-dahang naglalaho. Final notice of foreclosure. Ang bahay na kanilang tinitirhan, ang tanging alaala ng kanyang mga magulang, ang tanging kanlungan na pinaghirapan niyang panatilihin, ay isinangla pala ni Tommy at Lola Remedios nang wala niyang kinalaman. Ang pera ay naglaho na, marahil ay napunta na sa kamay ni Rogelio, at ngayon ay mayroon na lamang silang 30 araw bago sila itapon sa lansangan. Napatitig si Isabela sa dingding na gawa sa lumang kahoy. Ang bawat ukit at mantsa doon ay saksi sa kanyang pagtitiis. Ang lamig ng papel sa kanyang kamay,
ay tila malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Saan sila pupunta? Paano nagawa ng sarili niyang dugo na ipagpalit ang kanilang bubong para sa isang lalaking matagal na silang tinalikuran? Paulit-ulit na umuukit ang mga tanong na yon sa kanyang isipan, parang isang malungkot na awitin na hindi matapos-tapos. Sa mundong ito, ang pinakamasakit na pag-iisa ay hindi ang kawalan ng kasama, kundi ang mapaligiran ng mga taong mahal mo, pero turing sa'yo ay kasangkapan lamang. Ang kaisipang ito, ang tanging baon ni Isabela habang naglalakad siya sa ilalim ng matirik na sikat ng araw patungo sa sentro ng lungsod. Hawak niya sa looban ng kanyang lumang bag ang foreclosure notice ng kanilang bahay, ang papel na tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Ang bawat hakbang niya sa aspaltong naglalabas ng init ay tila isang paglayas sa buhay na dati niyang kinagisnan. Tumigil siya sa harap ng isang gusali na gawa sa salamin at bakal. Abad and Associates Law Office. Huminga siya ng malalim. Pilit na inaayos ang kanyang gusot-gusot na blusa at ang buhok na tinangay na ng hangin. Ilang dekada na ang lumipas simula nang huli niyang makita si Celestina. Pinilit siya noon ni Rogelio na putulin ang ugnayan sa kanyang matalik na kaibigan dahil sa selos at sa takot na masyadong nagiging matalino si Isabela sa piling nito. Ang malamig na hangin mula sa loob ng opisina ay yumakap sa kanyang balat, isang malaking kontraste sa init na kanyang pinanggalingan. Nang bumukas ang pinto ng pribadong silid, lumabas ang isang babaeng may tindig ng awtoridad at sopistikasyon. Si Celestina. Isabela? Ikaw ba yan? Ang boses ni Celestina ay puno ng gulat at dahan-dahang napalitan ng habag nang makita ang hitsura ng kaibigan. Hindi nakapagsalita si Isabela. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang unang patak ng luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Sa loob ng opisina, habang humihigop ng mainit na tsa, ibinuhos ni Isabela ang lahat. Ang pekeng kamatayan ni Rogelio, ang pagtataksil ni Tommy, at ang banta ng pagkawala ng kanilang tahanan. Hindi lang ito basta panloloko, Isabela. This is a criminal syndicate level of deception. Seryosong sabi ni Celestina habang sinusuri ang mga dokumento. Insurance fraud, falsification of public documents, at syndicated estafa. Pero ang pinakamasakit dito, Isabela, if we file a case, your son Tommy will be dragged into this. He signed the papers. He is an accessory to the crime. Ang salitang kulungan para sa kanyang anak ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Isabela. Pero Celestina, biktima lang din si Tommy. Minanipula siya ng tatay niya. Kailangan nating patunayan yan. At kailangan natin ng saksi na hindi parte ng pamilya niyo, tugon ng abogado. Dito pumasok sa eksena si Mang Isko, ang matandang hardinero na ilang taon nang naninilbihan sa pamilya Maristela. Pinuntahan nila ang matanda sa maliit nitong barong-barong sa gilid ng sapa. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon ay pumuno sa paligid. Ma'am Isabela, patawarin niyo po ako. Mangyak-ngyak na sabi ni Mang Isko habang nakayuko. Nakita ko po siya noong gabing iyon. Nakita ko si Sir Rogelio na bumaba sa sasakyan bago ito sumabog. May kasama siyang 2 lalaki na hindi ko kilala. Binayaran niya ako para manahimik. Kailangan ko po ng pera para sa operasyon ng asawa ko. Ang bawat salita ni Mang Isko ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-ibig ni Isabela kay Rogelio. Hindi lang pala ito biglaang desisyon. Ito ay isang planadong krimen na binuo sa likod ng kanyang mga sakripisyo. Bumalik sila sa opisina ni Celestina. Gabi na, at ang mga ilaw sa kalsada ay tila mga matang nagmamasid sa kanilang bawat galaw. Habang binabasa ni Celestina ang ilang lumang record ng kumpanya ni Rogelio, biglang tumigil ang kanyang paghinga. Isabela, look at this.
Itong utang na sinasabi ni Rogelio na kailangang bayaran. It's not from a legal bank. It's from a high-interest underground lender na may koneksyon sa mga kaso ng nawawalang tao. Paliwanag ni Celestina, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang sa tindi ng kaba. Iniharap ni Celestina ang isang litrato ng isang lalaking may malaking peklat sa mukha. Ang kolektor na nakita ni Isabela na kausap ni Tommy noon. Hindi lang pera ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpanggap na patay. He didn't just run away from you, Isabela. He ran away because he did something far worse than just stealing insurance money. May mas malalim at mas madilim na dahilan kung bakit kailangang mamatay ni Rogelio sa paningin ng mundo. Napatayo si Isabela. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng paparating na bagyo. Sino nga ba ang lalaking pinakasalan niya? Isang asawa o isang halimaw na nagtago sa likod ng maskara ng isang mapagmahal na ama? Dapat lang na magtiis ka dahil iyan ang nararapat sa isang babaeng hindi marunong mag-alaga ng grasya. Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Isabela, dahil ikaw ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang pamilyang ito. Ang boses ni Lola Remedios ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Isabela. Habang naglalagay si Isabela ng plato sa mesa, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matuwid ang kanyang tayo. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng lason, isang uri ng gaslighting na ilang dekada nang nagpapaliit sa kanyang pagkatao. Nay, nagluto po ako ng paboritong adobo ni Rogelio para po sa kanyang alaala. Mahinahong sagot ni Isabela. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, isang maskara na binuo niya mula nang bumalik siya galing sa opisina ni Celestina. Nang ihain ang ulam, napansin ni Isabela ang biglang pagbabago sa mukha ni Tommy at Lola Remedios. Ang amoy ng tuyo, suka, at maraming bawang, ang eksaktong timpla na gusto ni Rogelio, ay tila isang multo na biglang umupo sa bakanting upuan sa kanilang gitna. Napalunok si Tommy. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumulong pababa. Isang tahimik na pag-amin ng kanyang kaba. Bakit ito ang niluto mo, Nay? Nauutal na tanong ni Tommy habang nakatitig sa karneng lumalangoy sa maitim na sabaw. Wala lang, anak. Naisip ko lang na baka nagugutom ang papa mo. Nasaan man siya ngayon? Tugon ni Isabela. Pinanood niya kung paano napatigil sa pagsubo si Lola Remedios. Ang matanda ay lumingon sa ibang direksyon, umiiwas sa matatalim na mata ni Isabela. Sa loob ng dibdib ni Isabela, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang hapong iyon, habang ang lahat ay abala, isang misyon ang binuo niya sa kanyang isipan. Alam niyang may itinatago si Lola Remedios sa loob ng isang lumang vault na gawa sa bakal sa ilalim ng kanyang kama. Isang vault na tanging ang matanda lang ang may hawak ng susi. Bago matulog, dumaan muna si Isabela sa harap ng salamin sa kanyang silid. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng pagbabago. Dahan-dahan niyang pinunasan ang dumi sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naglagay siya ng lipstick na kulay pula. Ang kulay na ito ay hindi para sa kagandahan, kundi para sa digmaan. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang ganting biyuda, kundi ang isang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng matanda, dahan-dahang pumasok si Isabela sa silid ni Lola Remedios. Ang tunay na katahimikan ng gabi ay nababasag lamang ng malalim na paghinga ng matanda. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, kinuha ni Isabela ang susing nakasabit sa leeg ni Lola Remedios habang ito ay natutulog. Ang bawat galaw niya ay tila isang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang mabuksan ang vault, walang tunog ng pag-inggit ang narinig,
dahil maingat niya itong nilagyan ng langis kanina. Sa loob, nakita niya ang mga bundle ng pera, mga perang galing sa insurance at sa mga utang na hinihingi sa kanya. Ngunit hindi ang pera ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa pinakailalim ng vault, nakita niya ang isang lumang dokumento na may selyo ng gobyerno. Isang testamento ng yumaong asawa ng kanyang biyenan. Habang binabasa ang bawat linya, ang mundo ni Isabela ay tila dahan-dahang gumuho at muling nabuo sa isang mas malupit na anyo. Ang lupain at ang bahay na tinitirhan nila ay hindi pala nakapangalan kay Rogelio o kay Lola Remedios. Ayon sa testamento, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Maristela ay dapat mapunta sa tunay na tagapagmana, isang pangalan na matagal nang ibinaon sa limot ni Lola Remedios upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. At ang pangalang iyon ay hindi si Tommy. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Ang papel sa kanyang kamay ay tila naging kasing init ng apoy. Isang malaking lihim ang nabunyag. Si Tommy ay hindi ang tunay na tagapagmana at ang lahat ng panlolokong ginagawa ni Rogelio ay upang pagtakpan ng katotohanang sila ay mga impostor lamang sa lupang kinatatayuan nila. Biglang narinig ni Isabela ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ng silid. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang lumitaw sa pinto. "Nay, anong ginagawa mo sa gamit ni Lola?" Ang boses ni Tommy ay puno ng pagkabigla at pagbabanta. Nanatiling nakaluhod si Isabela sa sahig. Hawak ang dokumentong magpapabago sa kapalaran ng kanilang pamilya. Sino nga ba si Tommy sa buhay ni Rogelio? At bakit handang pumatay at manloko si Rogelio para lamang protektahan ang isang hinaharap na hindi naman talaga para sa kanyang anak? Nay, bitawan mo ang hawak mo. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo na kailangang malaman. Ang tinig ni Tommy ay hindi na boses ng isang anak na humihingi ng gabay. Ito ay boses ng isang bantay na handang manakit upang protektahan ang isang malaking kasinungalingan. Sa loob ng madilim na silid ni Lola Remedios, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliit na flashlight na hawak ni Isabela na ngayoy nakatutok sa paanan ng kanyang anak. Ang hindi ko kailangang malaman, Tommy, ay ang katotohanang pati ang pangalan mo ay ginamit nila para sa isang buhay na nakaw? Tugon ni Isabela. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ang dokumentong nakatago sa kanyang dibdib ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Mabilis ang naging kilos ni Isabela. Bago pa man siya mahawakan ni Tommy, dumaan siya sa gilid nito at lumabas ng silid. Hindi siya tumakbo, ngunit ang kanyang mga hakbang ay may layunin. Alam niyang hindi siya maaring manatili sa bahay na yon ngayong gabi. Sa tulong ng dilim at ng pamilyar na bawat sulok ng kanilang barong-barong, mabilis siyang nakalabas at nagtungo sa kalsada kung saan naghihintay ang isang lumang taxi na tinawagan niya kanina. Ang paglalakbay patungong Tagaytay ay tila isang panaginip na ayaw magwakas. Habang ang sasakyan ay umaakyat sa palikulikong daan, ang hanging pumapasok sa bintana ay dahan-dahang lumalamig, ngunit ang apoy sa puso ni Isabela ay hindi napatay. Ang bawat amoy ng pine trees at ang hamog na bumabalot sa paligid ay tila nagpapaalala sa kanya na malayo na siya sa Cebu, malayo sa dumi at hirap, ngunit papalapit sa sentro ng sakit. Narating niya ang tinitirhan ni Rogelio. Isang puting bahay na may malawak na beranda, nakaharap sa bulkang Taal. Ang ganda ng tanawin ay tila isang malaking insulto sa lahat ng gabing umiyak si Isabela sa harap ng kanilang sirang bubong. Nakita niya ang isang babae sa garden, si Lourdes. Hindi ito ang larawan ng isang kontrabida na inaasahan niya. Si Lourdes ay mukhang pagod, ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagtitimpla ng gatas sa isang bote. Dahan-dahang lumapit si Isabela. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa semento ay naging hudyat ng pagdating ng katotohanan.
Lumingon si Lourdes at sa unang pagkakataon, ang dalawang babaeng minahal ng iisang lalaki ay nagtagpo ang mga mata. Sino po sila? Tanong ni Lourdes. Ang boses ay puno ng pag-aalangan. Ako si Isabela, ang asawa ni Rogelio. Simpleng sagot niya. Walang sampalang nangyari. Walang sigawang naganap. Sa halip, ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Tila isang mabigat na kumot. Napaupo si Lourdes sa isang silyang kahoy. Ang bote ng gatas ay dahan-dahang nailapag sa mesa. Sabi niya ay matagal na kayong hiwalay. Sabi niya ay nawala ka na sa katinuan at iniwan mo siya at ang anak niyo. Bulong ni Lourdes, ang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ginawa ko lang ang lahat para sa anak namin, ma'am. May sakit sa puso si Angel. Ang sabi ni Rogelio, ang pera mula sa insurance ang tanging paraan para maoperahan ang bata. Napatigil si Isabela. Tiningnan niya ang batang babaeng natutulog sa loob ng bahay sa pamamagitan ng malaking salamin na bintana. Ang inosenteng mukha nito ay walang kinalaman sa kasalanan ng ama. Dito naramdaman ni Isabela ang isang golden moment, isang sandali ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakanulo. Inilabas niya ang kanyang panyo, ang panyong may burda ng kanyang pangalan, at iniabot ito kay Lourdes. Pareho tayong biktima, Lourdes. Pinaniwala niya tayo sa magkaibang kwento. Pero iisa lang ang layunin niya. Ang sarili niyang kaligtasan. Sabi ni Isabela, ang kanyang tinig ay puno ng habag na hindi niya inaasahang mararamdaman. Ngunit ang sandaling iyon ay nabasag ng marinig nila ang tunog ng gulong ng sasakyan na pumasok sa driveway. Ang tunog ng makina ay tila isang ungol ng isang halimaw na nagbabalik sa kanyang lungga. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tumama sa mukha ni Isabela. Nakakasilaw, tila isang interogasyon. Bumukas ang pinto ng sasakyan, lumabas si Rogelio. Ang kanyang mukha na kanina ay may ngiti ay biglang napalitan ng matinding takot at galit nang makita ang kanyang legal na asawa na nakatayo sa gitna ng kanyang bagong paraiso. Isabela, anong ginagawa mo rito? Ang bulyaw ni Rogelio. Ang bawat salita niya ay tila isang pagtatangkang bawiin ang kontrol sa sitwasyong wala na sa kanyang kamay. Nanatiling nakatayo si Isabela, matuwid at hindi natitinag. Nandito ako para bawiin ang buhay na ninakaw mo, Rogelio, at para ipakita sa iyo na ang mga multo ay hindi nananatiling nakatago sa dilim. Saan hahantong ang paghaharap na ito? At hanggang kailan kayang gamitin ni Rogelio ang sakit ng kanyang anak upang pagtakpan ang kanyang sariling mga krimen? Wala kang karapatang pumunta rito, Isabela. Sinira mo ang katahimikan ng pamilya ko. Ang mga salitang binitawan ni Rogelio ay tila mga tipak ng yelo na humahalayhay sa malamig na hangin ng Tagaytay. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng tamis at pangako, ay naging isang madilim na larawan ng puot. Tumingin si Isabela sa lalaking minahal niya ng halos 3 dekada. Ang suot nitong mamahaling polo shirt ay kislap ng tagumpay na ninakaw mula sa kanyang pawis at pagtitiis. Pamilya mo? Ang tinig ni Isabela ay mahina, ngunit may talim na tila kayang humiwa sa makapal na hamog sa paligid. Ang pamilyang pinatay mo sa paningin ng mundo para lang makapagsimula ng bago? O ang pamilyang iniwan mo sa Cebu na halos mabulok sa utang habang ikaw ay nagpapakasarap dito? Mabilis na lumapit si Rogelio at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Isabela. Ang sakit ng pagkabaon ng kanyang mga daliri sa laman ni Isabela ay naramdaman nito hanggang sa kanyang buto. Huwag kang magmalinis, Isabela. Ginawa ko ito para sa inyo. Kung hindi ako namatay, kinuha na ng mga pinagkakautangan ko ang lahat sa atin. Pati ang buhay ni Tommy, nanganib dahil sa mga pagkakamali ko. Ang pagkakamali mo ay ang isiping kaya mo kaming bilhin ng iyong mga kasinungalingan. Sagot ni Isabela.
Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Rogelio sa kanyang braso. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang hawak ng asawa ay wala ng kapangyarihan sa kanya. At huwag mong gamitin ang anak natin bilang panakip-butas sa iyong kasakima. Lumingon si Rogelio kay Lourdes na nakatayo sa veranda at tahimik na humahagulgol habang nakasandal sa haligi. Ang takot sa mga mata ni Lourdes ay tila isang salamin ng sariling kahinaan ni Rogelio. "Lourdes, pumasok ka sa loob. Kami lang ang mag-uusap," utos ni Rogelio. Ngunit hindi gumalaw ang babae. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Isabela, tila naghahanap ng kakampi sa gitna ng pagkawasak. "Hindi na kailangang magtago, Rogelio," sabi ni Isabela. Inilabas niya ang dokumentong nakuha niya mula sa vault ni Lola Remedios. Ang puting papel ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng beranda. "Alam ko na ang tungkol sa testamento. Alam ko na hindi si Tommy ang tunay na tagapagmana ng mga lupain ng mga Maristela. Sino ang batang iyon, Rogelio? Sino ang batang kailangang protektahan ng lahat ng iyong mga krimen?" Ang mukha ni Rogelio ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay lumingon-lingon sa paligid. Tila naghahanap ng matatakbuhan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabasag lamang ng malakas na paghinga ni Rogelio na tila isang hayop na nasok sa sulok. "Akala mo ba ay mananalo ka, Isabela?" Ang tinig ni Rogelio ay naging isang bulong na puno ng panganib. Dahan-dahan siyang lumapit sa legal na asawa. Ang kanyang anino ay bumalot sa maliit na anyo ni Isabela. "Sa oras na ilabas mo ang dokumentong yan, kasama mong babagsak si Tommy." Pinirmahan niya ang mga dokumento ng insurance. Tumanggap siya ng pera. "In the eyes of the law, he is a criminal, just like me." Naramdaman ni Isabela ang lamig na gumagapang sa kanyang leeg. Ang bawat salita ni Rogelio ay tila isang kadena na muling pumupulupot sa kanyang mga kamay. "Handa ka bang makita ang anak mo na nabubulok sa kulungan para lang sa iyong katarungan?" Ang huling hamon ni Rogelio. Ang isang mapait ng ngiti ay dahan-dahang lumabas sa kanyang mga labi. "Umuwi ka na sa Cebu, Isabela. Kalimutan mo na ang nakita mo rito. Manahimik ka at tinitiyak ko na hindi madadamay si Tommy." Nanatiling nakatayo si Isabela sa gitna ng driveway. Ang hangin ay humampas sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng mga bulaklak sa garden na tila amoy ng isang burol. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tanong na walang sagot. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina? At kaya ba niyang sunugin ang sariling anak para lamang matupad ang paghihiganti sa lalaking sumira sa kanyang buhay? Ang biyahe pabalik sa Cebu ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa gitna ng kadiliman. Nakatingin si Isabela sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng kalsada na nagiging malabo dahil sa mga luhang hindi na niya napigilang bumuhos. Ang malamig na aircon ng bus ay hindi kayang pawiin ang nag-aapoy na sakit sa kanyang dibdib. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag kung saan nakatago ang mga dokumentong hawak ang kapalaran ng kanyang pamilya. Nang makarating siya sa kanilang barong-barong, sinalubong siya ng amoy ng sunog na sinaing at ang nakabibinging katahimikan ng gabi. Nakaupo si Tommy sa hapagkainan, nakayuko at hawak ang kanyang ulo. Ang anyo ng kanyang anak ay tila isang anino ng batang dati ay puno ng pangarap. Ang boses ni Tommy ay halos pabulong, puno ng takot at paghihirap. Hindi sumagot si Isabela. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga papel sa mesa. Ang tunay na kalampag ng mga dokumento sa kahoy ay tila isang malakas na paghuhukom. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Tommy. Bakit mo ito nagawa? Bakit mo ipinagpalit ang dangal natin para sa isang lalaking matagal na tayong kinalimutan?" Dito na bumuhos ang lahat. Lumuhod si Tommy sa paanan ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa mga tuhod ni Isabela. Ang bawat hagulgol ng anak
ay tila mga saksak sa puso ng isang ina. Nay, patawarin niyo po ako. Pinuntahan ako ng mga lalaking may baril sa pinagtatrabahuhan ko. Sabi nila, kung hindi raw magpapakita si Papa at hindi mababayaran ng utang, ako raw ang kukunin nila. Takot na takot po ako, Nay. Dumating si Papa at sabi niya, ito lang ang tanging paraan para maligtas ako. Sabi niya, ang pera mula sa insurance ang magbabayad sa mga loan sharks. Napahawak si Isabela sa sandalan ng silya upang hindi siya mabuwal. Ang manipulasyon ni Rogelio ay mas malalim pa sa inakala niya. Ginamit nito ang takot ng sariling anak upang maging katuwang sa kanyang mga krimen. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng wagas na pag-ibig sa gitna ng pinakamaitim na pagtataksil. Sa halip na itulak palayo ang anak, dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Tommy. Ang bawat haplos niya ay tila isang pangako na kahit ang buong mundo ay tumalikod, ang isang ina ay mananatiling kanlungan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, habang ang kanilang mga luha ay naghahalo. Luha ng pagsisisi at luha ng walang hanggang sakripisyo. Anak ko, ang aking munting Tommy. Bulong ni Isabela. Sa sandaling iyon, nagpasya siya. Handa niyang harapin ang anumang bagyo, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kalayaan, basta't mailigtas lang ang kanyang anak mula sa kamay ng ama nito. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagyayakapan ay biglang nabasag. Ang marahas na pagkalampag sa kanilang pintuan na gawa sa lumang yero ay yumanig sa buong bahay. Ang tunay na tunog ng bakal na tumatama sa kahoy ay nagdala ng kilabot sa kanilang mga puso. Buksan niyo ang pinto. Alam naming nandyan ang anak ni Rogelio. Isang malakas na tinig mula sa labas ang sumigaw. Ang mga bintana ay tila nanginginig sa bawat hampas. Sumilip si Isabela sa maliit na siwang ng dingding. Sa labas, nakatayo ang tatlong lalaking may malalaking katawan. Ang mga mukha ay tago sa ilalim ng mga sombrero. Ang isa sa kanila ay may hawak na bakal na pamalo na dahan-dahang ikinukuskos sa bakod, lumilikha ng isang nakakangilong tunog ng pagkayod ng metal sa semento. Nay, sila na yan! Ang mga loan sharks! Ang nanginginig na bulong ni Tommy. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel. Napatitig si Isabela sa pinto. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang matinding determinasyon. Alam niyang hindi na siya maaaring magtago. Ang mga utang ni Rogelio ay dumating na upang maningil at ang buhay ng kanyang anak ang nakataya. Sino ang mga lalaking ito at bakit nila alam kung nasaan si Tommy? At hanggang saan ang kayang gawin ni Isabela upang protektahan ang kanyang tahanan laban sa mga halimaw na nilikha ng kanyang asawa? Ibigay niyo sa amin ang bata o gagawin naming abo ang barong-barong na ito kasama kayong lahat. Ang sigaw mula sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan na dumaan sa mga siwang ng dingding. Nanigas ang buong katawan ni Isabela. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang rosaryong kahoy, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas, habang ang kabilang kamay niya ay nakayakap sa nanginginig na balikat ni Tommy. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang lason. Sa gabing dapat ay ipinagdarasal niya ang kaluluwa ng asawa, ang sarili niyang buhay at ng kanyang anak, ang nanganganib dahil sa mga kasalanan ng taong iyon. Naramdaman ni Isabela ang pagpatak ng malamig na pawis mula sa kanyang sentido. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naubos, pinalitan ng amoy ng kalawang at takot. Ang bawat marahas na paghampas sa kanilang pintuan ay nagdudulot ng pagyanig sa mga lumang haligi. Tila isang may sakit na higanting naghihingalo. Nay, itago mo na ako. Pakiusap, Nay. Ang gumaralgal na bulong ni Tommy. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, puno ng pagsusumamo na tila bumabalik sa pagkabata. Humihingi ng proteksyon sa tanging taong hindi siya tinalikuran. Dahan-dahang tumayo si Isabela. Ang kanyang tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso
ay naging kasing tigas ng bato. Hindi niya hahayaang makuha ang kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan, si Rogelio na nakangiti sa Tagaytay habang sila ay nagdurusa rito. Ang galit na iyon ang naging mitya ng kanyang katapangan. Biglang bumigay ang pintuan. Ang tunay na pagkawasak ng kahoy at ang pagtilapon ng kalawanging trangka ay lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa katahimikan ng gabi. Pumasok ang tatlong lalaki. Ang pinuno nila, ang lalaking may malalim na peklat sa pisngi, ay dahan-dahang lumapit habang nilalaro sa kanyang mga daliri ang isang matalim na balisong. Ang kislap ng bakal sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya ay tila isang pangako ng sakit. Nasaan ang pera ni Rogelio? Alam naming itinago niya iyon sa inyo bago siya namatay. Ang mapanguyam na tanong ng lalaki. Ang kanyang amoy ng alak at sigarilyo ay pumuno sa maliit na espasyo. Wala kaming pera. Ang tanging iniwan niya sa amin ay mga utang at pasakit. Ang matapang na sagot ni Isabela. Tumayo siya sa harap ni Tommy. Ginagawa ang kanyang sarili bilang isang kalasag. Kung wala kayong pera, ang anak mo ang magbabayad. Ang sabi ng lalaki, sabay hila sa braso ni Tommy. Nagkaroon ng kaguluhan. Itinulak ni Isabela ang lalaki gamit ang lahat ng kanyang lakas. Isang desperadong kilos ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Ngunit isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa sahig. Ang lasa ng dugo sa kanyang labi ay naging selyo ng kanyang pagdurusa. Ngunit bago pa man muling makalapit ang mga lalaki, isang anino ang lumitaw sa wasak na pinto. Si Mang Isko, bitbit ang kanyang lumang itak na ginagamit sa paghahalaman, ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga mata, bagamat may edad na, ay naglalabas ng isang uri ng bagsik na tila mula sa ang mga mata ni Mang Isko, bagamat may edad na, ay naglalabas ng isang uri ng bagsik na tila mula sa isang mandirigmang matagal nang nanahimik. Ang matalim na dulo ng kanyang itak ay bahagyang nakaturo sa sahig, ngunit ang bawat ugat sa kanyang braso ay nakaugat sa determinasyong protektahan ang pamilyang nagbigay sa kanya ng dangal. Bitawan niyo ang bata, ang utos ni Mang Isko. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na nagpatigil sa tatlong lalaki. Hindi niyo kilala ang kinalaban niyo. Maraming nakakita sa pagpasok niyo rito. Ang buong komunidad ay gising na. Tumawa ng mapang-uyam ang lalaking may peklat. Isang matanda na may kinakalawang na itak? Akala mo ba ay matatakot mo kami? Dahan-dahan niyang binitiwan ang braso ni Tommy, ngunit itinuon ang kanyang balisong kay Mang Isko. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagpreno ng isang sasakyan sa labas ng kanilang bakod ay bumasag sa tensyon. Ang liwanag ng mga headlight ay tumama sa loob ng wasak na bahay, nagbibigay ng mahahabang anino na tila mga sumasayaw na halimaw sa dingding. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto. Isang sasakyang hindi nababagay sa putik at dumi ng kanilang eskinita. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki ang bumaba, nakasuot ng leather jacket at may hawak na makapal na sobre. Si Rogelio. Rogelio! Ang sigaw ni Isabela mula sa sahig. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na agad ding napalitan ng matinding takot. Hindi tumingin si Rogelio kay Isabela. Hindi rin niya nilingon ang dugo ang mukha ng kanyang asawa o ang nanginginig na si Tommy. Diretso siyang lumapit sa pinuno ng mga lalaki. Inabot niya ang sobre, isang makapal na bundle ng pera na nanggaling sa insurance na para sana sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ito ang kalahati ng utang. Ang kalahati, ibibigay ko sa susunod na buwan. Umalis na kayo rito at wag na kayong babalik. Ang malamig na sabi ni Rogelio. Tinanggap ng lalaking may peklat ang pera, binilang ito ng mabilis at ngumisi. Paano ang bata? Sabi mo ay maaari namin siyang kunin bilang garantiya kung hindi ka makakabayad.
Nanigas si Isabela sa narinig. Tumingin siya kay Rogelio, naghihintay ng pagtatanggi, naghihintay na protektahan nito ang kanilang anak. Ngunit ang mga susunod na salita ni Rogelio ay tila isang malakas na putok na yumanig sa buong pagkatao ni Isabela. Kung iyan ang kailangan para hayaan niyo akong makaalis ng matiwasay, gawin niyo ang gusto niyo, ang sabi ni Rogelio nang hindi man lang kumukurap. May bago na akong pamilya na dapat asikasuhin. Hindi ko pwedeng hayaang masira ang buhay ko dahil sa mga pagkakamali ng batang ito. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit kaysa sa anumang sampal. Nakita ni Isabela ang huling kislap ng paghanga sa mga mata ni Tommy na dahan-dahang namatay, pinalitan ng isang malalim at madilim na kawalan. Ang sariling ama, ang taong itinuring niyang bayani, ay handa siyang itapon sa mga lobo para lamang sa sarili nitong kaligtasan. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng ganap na paggising. Dahan-dahang tumayo si Isabela. Ang sakit sa kanyang pisngi ay tila naging manhid na. Kinuha niya ang lumang itak mula sa kamay ni Mang Isko na nagulat sa kilos ng kanyang amo. "Umalis ka na, Rogelio," ang sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Umalis ka na, kasama ang pera mo at ang bago mong buhay. Pero tandaan mo ito, sa oras na humakbang ka palabas ng pinto na ito, wala ka ng asawa at wala ka ng anak. At ang perang hawak mo, iyan ang magiging mitya ng iyong pagbagsak." Tumingin si Rogelio kay Isabela. May halong gulat at panliliit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang tunog ng sirena ng pulisya ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng kalsada. Ang asul at pulang liwanag ay dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Nagkagulo ang mga lalaki. Sinubukan ni Rogelio na tumakbo patungo sa kanyang sasakyan, ngunit huli na. Ang mga pulis, sa pangunguna ni Attorney Celestina, ay mabilis na pinalibutan ng paligid. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa basang lupa at ang mga utang na dapa, huwag kikilos, ay pumuno sa gabi. Sa gitna ng kaguluhan, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ang tunog nito ay tila isang malakas na pagpunit sa telang naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Isang duguang anyo ang dahan-dahang bumagsak sa maputik na kalsada sa labas ng bahay. Napatigil ang lahat. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, dahan-dahan sa simula hanggang sa maging isang malakas na buhos, tila sinusubukang hugasan ang dumi ng gabing iyon. Sino ang tinamaan? At sa pagdating ng mga awtoridad, ito na ba ang katapusan ng paghihirap ni Isabela? O ang simula ng isang mas masakit na kabanata sa loob ng korte? Isabela Maristela, sumusumpa ka ba na ang lahat ng iyong sasabihin ay ang katotohanan, ang buong katotohanan, at wala kundi ang katotohanan lamang sa tulong ng may kapa? Ang tinig ng clerk of court ay tila nanggagaling sa isang napakalayong lagusan. Nakapatong ang nanginginig na kamay ni Isabela sa ibabaw ng lumang Biblia. Ang lamig ng silid ng korte, na puno ng amoy ng lumang papel at silelyadong hangin ng aircon, ay tumatagos sa kanyang manipis na blusa. Tumingala siya at tumingin sa hukom, isang matandang babae na may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. "Opo, sumusumpa ako," ang sagot ni Isabela. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay may tatag na tila isang haligi ng simbahan na hindi natitinag ng anumang lindol. Mula sa kanyang kinalalagyan sa witness stand, nakita niya si Rogelio. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang abogado, nakasuot ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Wala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang madilim at desperadong anyo. Sa likuran, nakayuko si Tommy, ang mga kamay ay mahigpit na nakasara. Tila binibilang ang bawat segundo ng kanyang sariling paghuhukom. "Sabihin mo sa amin, Mrs. Maristela," simula ng piskal, "paano mo nalaman na ang iyong asawa ay hindi talaga namatay sa aksidente noong nakaraang taon?"
Dahan-dahang isinalaysay ni Isabela ang lahat. Ang bawat salita niya ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa makapal na kurtina ng kasinungalingan. Inilarawan niya ang sakit ng pagkakakita sa mga larawan, ang pagpunta sa Tagaytay, at ang gabing halos mawala ang buhay ng kanyang anak dahil sa utang ng ama nito. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Tila may mga tinik na nakabara roon, ngunit pinilit niyang ilabas ang bawat katotohanan. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte nang pumasok ang isang surpresang testigo. Si Lourdes. Nakasuot ito ng itim na damit. Ang mukha ay maputla, ngunit may determinasyon. Sa kanyang testimonya, inilahad ni Lourdes kung paano siya niloko ni Rogelio, kung paano ginamit ang insurance money para sa kanilang anak na may sakit, at kung paano siya binalaan ni Rogelio na huwag kailanman makikipag-ugnayan kay Isabela. I loved him, ang umiiyak na sabi ni Lourdes habang nakatingin kay Rogelio. But I cannot let my daughter grow up knowing that her life was paid for by the blood and tears of another family. You lied to everyone, Rogelio. You destroyed us all. Ang tunay na tunog ng gavel na tumatama sa kahoy na lamesa ng hukom ay tila isang malakas na pagpukpok sa puso ni Isabela. Ang bawat ingay na yon ay nagdadala ng katahimikan sa loob ng silid. Matapos ang ilang oras na deliberasyon, tumayo ang hukom upang basahin ang hatol. Rogelio Vireira, sa kasalanang insurance fraud, falsification of public documents, at syndicated estafa, ang korte ay hinahatulan ka ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parol. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula kay Lola Remedios na nasa likuran, ngunit nanatiling tahimik si Isabela. Lumingon ang hukom kay Tommy. Sa kaso ni Tomasin Maristela, dahil sa mga ebidensyang nagpapatunay na siya ay napilitan lamang sa ilalim ng matinding banta sa kanyang buhay at dahil sa kanyang kooperasyon sa batas, ang korte ay nagbibigay ng hatol na 3 taon ng probation at community service. Naramdaman ni Isabela ang biglang pagluwag ng kanyang dibdib. Ang bigat na ilang buwan niyang dinala ay tila dahan-dahang tinangay ng hangin. Huminga siya ng malalim, isang paghingang puno ng kalayaan. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng wagas na katarsis. Habang inilalabas si Rogelio ng mga pulis mula sa silid, nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang galit sa puso ni Isabela. Wala nang pagnanais na makaganti. Ang nakita niya sa harap niya ay hindi na ang halimaw na sumira sa kanyang buhay, kundi isang maliit at kaawa-awang lalaki na bilanggo ng kanyang sariling kasakiman. Isang mapait na awa ang naramdaman ni Isabela. Awa para sa taong nagkaroon ng lahat ng pag-ibig sa mundo, ngunit piniling itapon ito para sa mga bagay na hindi naman niya madadala sa loob ng rehas. Pagkatapos ng trial, sa labas ng korte, lumapit si Tommy kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at bagong pag-asa. Lumuhod ang anak sa harap ng ina, sa gitna ng maraming tao, at hinalikan ng kamay ni Isabela. Nay, salamat po sa hindi pagsuko sa akin. Patawarin niyo po ako sa lahat. Ang sabi ni Tommy, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa semento. Lumilikha ng maliliit na basang marka sa tuyong lupa. Tapos na ang lahat, anak. Magsisimula tayo muli. Ang sagot ni Isabela habang itinatayo ang kanyang anak. Bago sila umalis, dinukot ni Tommy ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang lumang susi na may kalawang, nakatali sa isang kupas na pulang sinulid. Inilagay niya ito sa palad ni Isabela. Nay, bago po mahuli ang lahat noong gabing iyon, may ibinigay sa akin si Papa. Sabi niya, ito raw ang tanging bagay na hindi niya nakuha sa inyo. Ito raw ang susi sa tunay na kayamanan ng mga Maristela na itinago ni Lola Remedios sa lumang bodega sa Bohol. Napatitig si Isabela sa susi. Ang lamig ng bakal sa kanyang palad ay tila isang mensahe mula sa kanyang nakaraan. Anong lihim ang itinatago ng susing ito?
At bakit sa Bohol pa kailangang magtapos ang lahat? Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang paglalakbay ni Isabela patungo sa ganap na kapayapaan ay tila may isa pang huling yugto na kailangang harapin. Ang pinakamahirap na bahagi ng pag-alis ay hindi ang pag-iimpake ng mga kagamitan, kundi ang pagpili kung aling mga alaala ang dapat iwanan upang hindi na muling bumigat ang hakbang patungo sa bukas. Ang boses ni Isabela sa kanyang sariling isipan ay tila isang banayad na paalala habang tinititigan niya ang 4 na sulok ng kanilang barong-barong sa Cebu. Wala na ang mga kurtinang gawa sa tagpi-tagping tela. Wala na ang mga litrato sa dingding na puno ng alikabok at kasinungalingan. Ang tanging naiwan ay ang mga marka sa sahig kung saan nakatayo ang kanilang mga lumang kasangkapan, mga bakas ng isang buhay na tapos na. Bago ang kanilang pag-alis, nagpasya si Isabela na gawin ang huling tungkulin na hinihingi ng kanyang konsensya. Binisita niya si Lola Remedios sa isang maliit at payapang home for the aged na pinatatakbo ng mga madre. Ang matanda ay nakaupo sa isang wheelchair, nakatingin sa malayo. Ang mga mata ay tila wala nang nakikita, kundi ang sariling pangungulila. "Nay, aalis na po kami," ang mahinahong paalam ni Isabela. Inilapag niya ang isang supot ng mga paboritong prutas ng matanda sa gilid ng lamesa. Lumingon si Lola Remedios. Wala na ang bagsik sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang uri ng pagkapahiya na tila hindi niya kayang bigkasin. "Isabela, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, bakit nandito ka pa rin?" "Dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo, Nay. Para ito sa akin upang makahinga na ako ng maluwag," tugon ni Isabela. Hindi niya hinawakan ang kamay ng matanda, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay hindi na puno ng puot. Iniwan ni Isabela ang sapat na pondo para sa pangangalaga sa matanda. Isang huling pagkilala sa utang na loob na matagal na niyang nabayaran ng higit pa sa nararapat. Sa pier ng Cebu, ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga taong nagmamadali ay pumuno sa paligid. Hawak ni Tommy ang 2 malaking maleta, habang si Isabela ay yakap ang isang lumang bayong na naglalaman ng susi at ang ilang mahahalagang dokumento. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pagpili sa sarili. Habang paakyat sila sa barko, binuhat ni Tommy ang lumang baul ng kanyang ina, ang baul na dala ni Isabela nang unang beses siyang tumapak sa Cebu bilang asawa ni Rogelio. Sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng mga pangarap na nakasalalay sa ibang tao, kundi puno ng pagkatao na muling nabuo. "Nay, tingnan mo ang Cebu. Lumiliit na siya," ang sabi ni Tommy habang nakasandal sa riles ng barko, pinapanood ang dahan-dahang paglayo ng lungsod. "Hindi lumiliit ang Cebu, anak. Tayo ang lumalaki dahil lumalayo na tayo sa mga bagay na sumasakal sa atin," sagot ni Isabela. Ang hanging dagat ay humahaplos sa kanyang mukha, tila sinusubukang tangayin ang bawat bakas ng dumi at sakit na iniwan ng nakaraan. Matapos ang ilang oras na paglalakbay sa ibabaw ng asul at payapang alon, narating nila ang Bohol. Ang amoy ng sariwang hangin at ang luntiang paligid ay tila isang yakap mula sa kalikasan. Nagtungo sila sa bayan ng Jagna, kung saan matatagpuan ang lumang bodega na binanggit ni Tommy. Ang bodega ay hindi isang malaking gusali, kundi isang maliit na bahay na gawa sa bato at kahoy, nakatayo sa isang munting burol na nakaharap sa dagat. Ang mga bintana nito ay gawa sa kapis, na ang ilan ay basag na, at ang paligid ay puno ng mga ligaw na bulaklak na tila naghihintay na muling alagaan. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa pinto. Inilabas niya ang lumang susing may kalawang. Ang tunay na tunog ng pagpasok ng susi sa loob ng trangka ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang bagong kabanata. Sa loob, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa kanila. Ngunit hindi ginto o pera ang natagpuan nila sa loob. Sa gitna ng silid, nakalagay ang mga sako-sakong buto
ng iba't ibang uri ng bulaklak at mga kagamitan sa paghahalaman na pagmamay-ari pa ng mga ninuno ng mga Maristela. May mga sulat din doon mula sa mga magulang ni Isabela na matagal nang itinago ni Lola Remedios. Mga sulat na nagsasabing ang lupang ito ay nakalaan talaga para sa kanya bilang proteksyon sa kanyang kinabukasan. Napaiyak si Isabela, ngunit ito ay luha ng kagalakan. Ang kayamanan na itinago sa kanya ay ang kakayahang magpatubo ng bagong buhay mula sa lupa. Naitingnan mo ito, tawag ni Tommy mula sa likurang bahagi ng bahay. Paglabas ni Isabela, nakita niya ang isang malawak na hardin na kahit napabayaan ay nananatiling maganda dahil sa mga namumukadkad na ligaw na rosas. Doon, sa gitna ng hardin, ay may isang lumang karatula na nakasulat sa kahoy, kupas na ang pintura, ngunit mababasa pa rin, para kay Isabela. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, sa abot tanaw ng buhol, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat talulot ng bulaklak, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang kumatok sa pintuan ng kanilang bagong tahanan. Isang lalaking nakasuot ng uniporme ng kartero ang may iniabot na isang sulat na galing sa Maynila. Ang tatak ng selyo ay mula sa National Penitentiary. Liham mula kay Rogelio Vireira, ang sabi ng kartero. Nanigas ang kamay ni Isabela. Kahit nasa malayo na siya, ang mga anino ng nakaraan ay tila pilit pa ring humahabol. Babasahin ba niya ang huling mensahe ng lalaking sumira sa kanya? O tuluyan na niyang susunugin ang tulay patungo sa kahapon? Tinitigan ni Isabela ang sobrang hawak niya. Ang papel ay may bahid ng dumi at ang amoy nito ay tila amoy ng malamig na bakal at semento. Ang amoy ng bilangguan na pilit sumisingit sa mabangong hangin ng Bohol. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang nakatayo sa veranda, habang ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay nagbibigay ng isang malungkot na musika sa gabi. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Ang sulat kamay ni Rogelio ay hindi na kasing tatag ng dati. Ito ay bako-bako at tila nanginginig. Isabela, alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad. Dito sa loob, bawat pader ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng sinira ko. Ang anak nating si Angel. Operado na siya sa tulong ng insurance na iniwan ko sa pangalan ni Lourdes bago ako nahuli. Iyon na lang ang tanging tamang bagay na nagawa ko. Sana balang araw, makita mo ako hindi bilang halimaw, kundi bilang lalaking naligaw ng landas dahil sa takot na mawalan ng lahat. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Isabela. Wala siyang naramdamang galit, ngunit wala ring pananabik na tumugon. Ang bawat salita ni Rogelio ay tila mga tuyong dahon na wala ng buhay. Inilapit niya ang sulat sa apoy ng isang lampara sa kanilang lamesa. Ang tunay na pag-atake ng init sa papel ay nagdulot ng dahan-dahang pagkulubot nito hanggang sa ang mga salita ng kasinungalingan at pagsisisi ay maging abo at tangay ng hangin palabas ng bintana. Nay, ano ang gagawin natin sa mga buto ng mirasol na nahanap ko? Ang tawag ni Tommy mula sa likod ng bahay. Itanim natin, anak. Lahat ng buto na nahanap natin, gagawin nating buhay. Sagot ni Isabela. Lumabas siya at nakita ang kanyang anak na may dumi sa mukha at mga kamay, ngunit may kislap sa mga mata na matagal nang nawala sa Cebu. Lumipas ang mga buwan. Ang lumang bodega ay dahan-dahang nagbago. Sa tulong ni Tommy at ng ilang mga taga-bayan na nabighani sa kabutihan ni Isabela, ang tuyong lupa sa paligid ng bahay bato ay naging isang makulay na paraiso. Binuksan nila ang Maristela Blooms. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng ganap na pagkabuo. Isang umaga, habang ang hamog ay dahan-dahang napapawi sa sikat ng araw, nakita ni Isabela ang unang mirasol na bumuka. Ang kulay dilaw nito ay tila isang malakas na sigaw ng tagumpay laban sa dilim.
Inayos niya ang bawat talulot. Ang kanyang mga daliri ay malambot, ngunit may lakas na nagmumula sa lupa. Ang bawat pumpon ng bulaklak na kanyang ginagawa ay hindi lamang para sa benta. Ito ay mga simbolo ng pag-asa na ibinibigay niya sa bawat taong pumapasok sa kanyang tindahan. Nay, may naghahanap sa iyo sa harap, sabi ni Tommy, na ngayon ay masigla na ang pangangatawan dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Isang matandang babae ang nakatayo doon, hawak ang isang munting paso. Narinig ko po na ang mga bulaklak niyo ay nagbibigay ng swerte sa mga pusong sawi, sabi ng matanda. Ngumiti si Isabela, isang tunay at payapang nangiti. Hindi po ito swerte, Nay. Ito po ay pagtitiyaga. Ang mga bulaklak na ito ay dumaan sa bagyo bago namukadkad. Sa gitna ng tagumpay ng Maristella Blooms, naging sentro si Isabela ng inspirasyon sa Jagna. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay attorney. Celestina, Isabela, kailangan mong malaman ito. May mga bagong ebidensya na lumabas tungkol sa mga loan sharks ni Rogelio. May mga tao silang idinadamay sa labas ng kulungan bilang ganti. Mag-iingat kayo ni Tommy. Ang katahimikan sa loob ng tindahan ay biglang naging mabigat. Tumingin si Isabela sa kanyang anak na masayang nakikipag-usap sa mga mamimili. Ang bawat bulaklak sa paligid ay tila naging mga saksi sa isang panganib na hindi pa rin pala lubusang natatapos. Muli bang magugulo ang kapayapaang itinayo niya sa Bohol? At handa ba si Isabela na lumaban muli, hindi na para sa katarungan ng nakaraan, kundi para sa kaligtasan ng kanyang hinaharap? Ang hapong yon sa Bohol ay tila isang likhang sining ng kalikasan. Ang langit ay may kulay na rosas at ginto, habang ang dagat ay banayad na humahalik sa pampang. Lumilikha ng isang paulit-ulit at payapang himig na tila isang hele para sa napagod na kaluluwa. Sa loob ng Maristella Blooms, ang amoy ng sariwang lupa at mga bagong pitas na bulaklak ay nananatiling nangingibabaw, isang halimuyak na naging simbolo ng bagong simula. Tumunog ang telepono sa lamesa. Ito ay si Attorney Celestina. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay puno ng kagaanan, malayo sa tensyon ng mga nakaraang buwan. Isabela, tapos na ang lahat. Nahuli na ang mga kasabwat ng mga loan sharks sa Cebu. Wala nang pwedeng humabol sa inyo ni Tommy. Ang hustisya ay ganap ng nakamit, hindi lang sa papel, kundi sa katahimikan ng inyong paligid. Ibinaba ni Isabela ang telepono at huminga ng malalim. Ang bawat hibla ng kanyang baga ay tila na puno ng kalayaan. Ang banta na dati ay tila isang madilim na ulap ay tuluyan ng napawi ng sikat ng araw. Lumingon siya kay Tommy na abala sa pag-aayos ng mga paso sa labas. Ang kanyang anak ay hindi na ang nanginginig na binata sa Cebu. Siya na ngayon ay isang lalaking may tindig ng dangal at pag-asa. Lumapit si Tommy sa kanyang ina. May dala siyang isang maliit na bungkos ng mga puting orkidya. Para sa iyo, Nay. Pinakamagandang bulaklak para sa pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng ganap na pagtanggap. Niyakap ni Isabela ang kanyang anak. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang ganap na pagpapatawad. Pinatawad na niya si Tommy, hindi dahil nakalimutan niya ang nakaraan, kundi dahil nakita niya ang tapat na pagbabago ng anak. Pinatawad na rin niya ang kanyang sarili, ang mga taon ng pagiging martir na inakala niyang pag-ibig, ngunit sa katunayan ay isang pagkabilanggo. Kay Rogelio, wala nang puwang ang puot sa puso ni Isabela. Ang pagpapatawad niya sa asawa ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang krimen nito. Ito ay ang pagputol sa huling kadena na nag-uugnay sa kanila. Malaya na siya. Ang lalaking nasa kulungan ay isang alaala na lamang ng isang aral na kailangan niyang matutunan. Dinala ni Isabela ang kanyang silya sa beranda. Nakaharap sa malawak na taniman ng mga mirasol, ang mga bulaklak na ito, na ang pangalan ay hango sa kanyang sariling apelyido, ay nakatingala sa langit,
sumusunod sa bawat galaw ng liwanag. Naisip ni Isabela ang mga kababaihang katulad niya, mga babaeng nabaon sa hirap, niloko ng mga mahal sa buhay, at inakalang wala ng bukas. Nais niyang sabihin sa kanila na ang bawat pagbagsak ay isa lamang pagkakataon upang muling bumangon ng mas matatag. Ang katotohanan ay maaaring masakit, tila isang apoy na sumusunog sa ating mga pangarap. Ngunit ito rin ang apoy na nagpapatigas sa bakal ng ating pagkatao. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga lupain o ang insurance money na naging mitya ng krimen ni Rogelio. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang gumising sa umaga nang walang takot, ang makitang marangal ang iyong anak, at ang malamang ang iyong dangal ay hindi kailanman kayang nakawin ng sinuman. Habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho at ang mga bituin ay nagsisimulang kumislap sa langit ng Bohol, naglakad si Isabela patungo sa kanyang hardin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang isang talulot ng bulaklak. Ang lamig ng hamog ay tila isang basbas mula sa langit. Maristela, bulong niya sa sarili. Muling nag-usbong at hinding-hindi na muling malalanta. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Isabela. Isang malakas, matatag, at payapang pintig na handang harapin ang anumang bukas na darating. Ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa isang happy ending na hango sa pelikula, kundi sa isang makatotohanang kapayapaan na bunga ng sariling pagsisikap at wagas na pananampalataya sa sarili. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang tiyaga ng isang ina, ang katarungan ng isang biktima, at ang pagmamahal ng isang babae ay nagtagpo. Lumilikha ng isang obra maestra ng buhay na kailanman ay hindi mabubura ng panahon.